Parang taon na akong gumagamit ng Uno and gusto ko rin i-share sa inyo kung ano yung mga update. Of course, papakita ko rin sa inyo kung ano yung nangyari dun sa time deposit ko. Kasi yung deposit ako, probably around 220,000 pesos in total. Yun yung parang sa time deposit nila. And then, isi-share ko din sa inyo like yung ins and outs ng Uno. Kasi gusto kong gawan lahat ng video, lahat ng digital bank na accredited lang sa BSP kasi 6 lang naman talaga sila. So, pagka pumunta kayo mismo doon sa website nila, uno.bank, yun yung pinaka-website nila. No? So, makikita nyo to dito sa About Us. Ito yung mga team, may mga pictures nila dito. Yun yung office nila. Ito yung mga siguro yung mga executives nila. So, nga pala, itong Uno Bank, dito lang yan sa Pilipinas. Pero yung parent company niya ng tawag Uno Asia na naka-base sa Singapore. Yun yung pinaka-parent company niya. So, pag pumunta kayo sa website nila, makikita nyo to license, recent awards, and received Digital Banking Award Philippines, Uno Digital Bank, FinTech Award 2024, World's Best Banks 2024, according to Forbes. According yun sa website nila, Uno Digital is one of the 6 digital banks licensed by Bangko Sentral ng Pilipinas. Usually, makikita natin sa bangko yung PDIC na ang i-cover lang nila 500,000, 500,000 pesos. So, recently, tinaasan na nila yun. Ang pwede nang i-cover sa'yo up to 1 million pesos. So, ibig sabihin, if may mangyayaring hindi maganda, insured yung pera ninyo up to 1 million pesos. Headquarters nila located sa Bonifacio Global City sa Taguig. Kung may inquiries kayo ng mga emails, ganyan, pwede kayo mag-email sa kanila. Meron buwas yung customer service nila ng 24/7. So, let's go dun sa kung ano yung mga services na ino-offer ng Uno Banks. We have these products. Ito tayo sa products. Unahin na natin tong Uno Ready. The hashtag Uno Ready. Make everything easy with our savings account. Send money, pay bills, and shop online while your money grows. Be ready to elevate your earnings with as much as 4% interest credited daily. Yung PA po, ibig sabihin per annum or 4% per year. Ganun po, no? Wala pong nagbibigay ng 4% per month or mga scam na yun. Kung ano yung computation, makikita nyo naman mismo doon sa mobile application kung magkano yung na-earning nyo daily. I remember back then, meron ako like 170,000 sa Uno Ready. Tapos nag-earn siya ng, I think, 50 pesos, around 53 pesos daily. So yun yung nakikita nyo yun. Dati kasi 5%, ngayon binabaan na nila ito ng 4%. Isa yan sa mga update. So kung papansinin ninyo yung mga digital bank, lahat ng mga interest rate nila bumaba pa. Kasi normal strategy naman po yun. Pag nagsisimula, tinataasan talaga nila yung interest para mas makakuha ng maraming client. Yung mga ganitong company, palugi talaga. Expected nila yon na mawawalan sila ng pera. Pero after ng 5 years, saka naman mag-elevate kasi lahat ng ginastos nila, nabawi na nila. So, kailangan within 5 years, kung ano man yung nilabas nila, kailangan nilang mabawi yun. Take Lazada saka Shopee as an example. Ako naabutan ko kasi yung pinakaunang Lazada na talagang literal na walang bayad yung delivery fee. Pero ilang months lang yon. Tapos eventually may bayad na yung delivery fee per item or per transaction. Dati as in zero talaga. Ganun din yung Shopee. Nung nakakuha na sila ng mga stable clients, stable customers, sa kanila tinaasan. Same thing with digital banks. Nung una, ito ay 5%. Itong Uno Ready. I think ginawan ko pa yan ng video. Isa yan sa mga popular videos sa channel ko. So after nag-update sila tapos binabaan nila ng 4% per annum. So ang support nila ay InstaPay, saka PesoNet. Mabilis naman to, no? Like real-time yung transaction ninyo. Itong free insurance na to 50,000, kailangan maka-maintain kayo ng 10,000 pesos para makuha ninyo yung 50,000. And yes, nakaka-receive po kayo ng, nare-receive nyo po yung copy ng insurance na insured kayo for 50,000 pesos. Nakalagay naman dun lahat. Nakaka-receive ako lagi ng email on. Kaya lang this year kasi, minove ko nga dahil ngayon lahat ng nasa Uno Ready ko, minove ko sa time deposit. So, 6,000 na lang yung natitira sa Uno Ready ko. Kaya hindi na ako nakaka-receive ng insurance. Yan. Get a free virtual card. Again, lahat naman ng digital bank nag-o-offer nito. So, pero kailangan mag-deposit kayo ng 100 pesos. Ano naman pa kinahaban ng virtual card ninyo kung hindi kayo mag-deposit ng pera? So, yung highlight nitong Uno Ready na to ay 4% per annum,
50,000 worth ng insurance as long as may 10K kayo, hindi bababa doon. And then of course, yung virtual card ninyo. Tapos may iba kasing mga taong wala rin credit card, at least nagagamit nila ito kasi mako-considered siya na debit card, yung mga virtual card na yan. So yes, nagagamit din yan sa mga international purchases. So ito yung updated naman pala. Ganito talaga yung itsura ng mobile application nila, no? Sa yung card. Yan yung tatlong option available. Pwede nyo i-lock yung card, transaction control, ibig sabihin kung magkano nang i-spend nyo, or maybe you can request for to replace the card. Ito yung debit card na hindi pa to coming soon pa lang to, no, hindi pa available. Actually inaantay ko to kasi ito yung first numberless credit card daw. Numberless card in the Philippines. Ito yung pagiging insura niya, bale name nyo lang talaga yung nakalagay dito, walang kahit anong number, walang last 3 digit on the back of the card, which is something unique na parang na-curious kung paano nila gagawin to. So minaabangan ko to, tapos mag-request din ako ng debit card nito. So features nito sa baba, safe and security, lahat naman. Global acceptance, sabi ko nga sa inyo, dahil it's powered by MasterCard, pwede nyo siyang gamitin anywhere. Sustainable, our cards are made of 85.50% recyclable plastic. Ito mga marketing bullshit na lang yan. Alright, so ito maganda yung ito yung magandang explanation kasi meron silang table dito. So kunwari meron kayong 1 peso up to 4,999.99 pesos. Ang makukuha nyo lang ay 3.50% interest per annum. Kung 5,000 up to roughly like 4,999, 4% yun. So pag umabot na yung savings niyo is above 5 million pesos, 1% na lang. Mautak din sila, no? Kasi yung mga mapipera talaga, no? Pwede kasi nilang magamit dahil isipin niyo magkano yung kung 4% per annum, magkano yung 4% ng 5 million pesos. Tingnan natin. So isipin niyo yung 4% ng 5 million, if tama yung computation ko dito, ay 200,000 per year. So kung may 5 million kayo, no, pwede ninyong gamitin yung 4% na binibigay nila. So napaka-utak din talaga nila. Pero anyway, kung may 4 million naman kayo, tingnan natin, malaki pa rin. So kung may 4 million pesos kayo na ilalagay ninyo sa mga ganitong digital bank at mag-earn siya ng 4% per annum. Guys, taxable pa to. So mag-earn kayo ng 160,000 per year. Napakalaki, no? So doon nagagaling yung concept na bakit kung mayayaman, lalong mayaman. Dahil sa mga ganitong services. Ang tawag sa mga investment na to ay conservative investment, no? Hindi mawawala yung pinaka-kapital ninyo, yung pera ninyo, pero mag-earn siya dahil pinapahiram nyo siya sa isang entity, either bank or business. Tapos gagamitin nila yon as their parang kapital na rin, and then mag-earn kayo ng dividends for it. So, isipin niyo kung may 4 million pesos kayo, ilalagay niyo sa Uno Digital, kahit sa Uno Ready lang, you're gonna earn 116,000 pesos per year. Pakalaki doon, no? So, for qualifications, 18 years old and above, Filipino citizens, syempre, meron kayong active mobile kasi dahil nga digital bank, so kailangan nakakonect yan sa mobile ninyo. And of course, ID. Ito yung mga supported IDs, PhilHealth, UMD, passport, driver's license. You know the drill. Halos lahat naman ng mga digital bank, para-parehas lang naman yung ID na tinatanggap nila. So yung pag-a-add ng pera, yung over-the-counter, hindi siya available. Yung sinasabi nila dito, it's temporary and available. I think never siyang naging available. So, pwede kayong maglagay ng pera through GCash dahil nga sa InstaPay or PesoNet or any other bank. Kaya lang, yun nga, may bayad yun pag maglalagay kayo ng pera. Siguro nasa 15 pesos to 18 pesos per transaction. So, ito yung mga fees nila, no? Kung kayo ay concerned sa mga fees or naghahanap, iniisip nyo kung ano ba yung mga fees ito. Virtual debit card, 50 pesos yung replacement. Physical card, 300 pesos. Balance inquiry, 2, libre. ATM withdrawal. So, nag-aano pala sila ng, ito hindi ko pa ito natry. So, ATM withdrawal, 2 free transaction per month, 15 pesos. Transaction after. So, pare-parehas naman to. International fees, 2.5%. Alright, let's move on sa susunod na services nila. Products, which is yung time deposit. Sabi ko nga sa inyo, ipapakita ko yung time deposit later.
We have this, Uno, hashtag Uno Boost. No? Nakikiano talaga sila, nakiki-hashtag. The power to choose how much you can earn in your hands with hashtag Uno Boost. Earn a high interest rate up to 5% per annum. Get fixed. Ito maganda kasi fixed interest. So yung fixed rate kasi guys, ibig sabihin, kahit magbago sila ng, kunwari, yung sa akin, no, nag-invest ako nung time na yun, it was 6%, around 6 or 6. Ay, hindi ko maalala kung umabot ba ako dun sa 6.5 kasi may time na nag-offer sila ng 6.5 eh. Hindi ko lang maalala kung umabot yung time deposit ko doon. Pero mas malaki compare sa ino-offer nila ngayon na 5% na lang. Yung say fixed rate kasi, so di ba, during nung parang in the middle nung time deposit ko, nagbaba sila, ginawa na lang 5%. Hindi nila naapektuhan kung ano yung na-invest ko na. So kumbaga fixed rate na yon. Kung nakuha ko siya ng 6%, 6% na yon hanggang sa maturity date. So, if ever bumaba pa to, halimbawa, nag-ano kayo ngayon, nag-open kayo ng Uno Boost, yung time deposit nila, then 12 months, kunwari. So, kung bumaba man to ng 4%, at least, fixed na yun, 5% yung makukuha ninyo. So, pwede kayo mag-open up to 5 deposit, dalawa yung akin. If you visit their website, you can also find this mobile application. So, ipakita ko na lang din sa inyo dito. 4.85% tenure for 8 months. So, pagka dami nilang strategy, nakalagay doon 5%, pero up to kasi yon. Pag titingnan ninyo, up to. So, yung mga technique na to ng mga company, lagi ninyong basahin. Pag may nakalagay na up to, ibig sabihin ito yung maximum. Ibig sabihin, may mga certain amount na kailangan kayong ma-invest in order to get this 5%. Kasi tingnan nyo dito sa baba. Pag below 8 months, 4.75% lang, no? Stig nung mga strategy nila. So, kunwari, ito, nakalagay na, nakaset na. If may 100,000 kayo, in-invest ninyo for 8 months, 100,000 na yon sa loob ng 8 buwan, kikita lang ng buwing tumataginting na 10,000. So, ganun po talaga kahirap ang investing. Pero, again, mas malaki na to compare sa mga, kunwari, time deposit sa mga bank or regular bank. Malaki na to. Kailangan pala 12 months in order for you to get the 5%. Okay? Yung 5% na up to nila doon, kailangan i-deposit ninyo for 12 months. Yan, yung tenure 12 months. Makakuha kayo ng tumataging-ting na 5,000 sa loob ng isang taon if you have 100,000 pesos. So, yung akin kasi na-invest ko, 170. So, ayan talaga yung amount, like 8,000. Tapos taxable pa yan guys, ha? Makikita nyo pa, babawasan pa yun ng tax, mga 1,000 pa yan. So, 7,500 na lang yung ma-earning nyo. So, may mga question tayo dito. So, ito yung mga available na term, 3 months, 4 months, up to 12 months. So, walang 2 months. Pinakamababa na yung 3 months. Ito yung computation ng interest, 5% for 12 months, 7.75% for 6 months. Tapos, 3 months pababa, ayan, mas mababa pa, 4.50%. So, madali naman mag-open guys. Sa mobile application, sobrang dali mag-open. Basta may pera na kayo na available. Next is yung tinatawag na Uno Earn. So, magkaiba yung Uno Boost sa Uno Earn. Yung Uno Earn kasi, ang pagkakaiba lang naman yan guys, mas mataas yung interest. Pangalawa, naka-stuck kayo for 1 year or kunwari, 12 months lang. 24 months up to 24 months lang, 2 taon. So, wala siyang mas mababa sa 12 months. So, excited to use earn interest up to, again, ito, tingnan natin, no? Up to 5.25% for 2 years. Feeling ko itong, makikita natin mamaya, 2 years. Ayun, makikita nyo dito, 12 months, 24 months, yan lang yung option ninyo. So, if ever mag-i-invest kayo ng 100,000, so ito daw yung magiging earnings ninyo every month for 116. So, 5,000 pesos ang kikitain ninyo sa 100,000 pesos na Uno Earn kung ilalagay ninyo for 1 year. Ngayon, kung gawin natin 2 years, so tataas din yung interest. So, magiging 38. Let's compute. So, magiging 10,514. So, tutubo siya ng 514 pesos. Again, taxable pa rin yan. Siguro pag ganyan kalaki, mga 1,000 to 1,500 yung babawi sa tax yan. Don't expect na yan talaga yung mga makukuha ninyo after 2 years. Pero imagine, 100,000, tapos 10,000 lang yung gigitain ninyo sa loob ng 2 taon. But at least, kaya nga,
tinatawag talaga siyang conservative kasi kung wala kayong paggagamitin ng pera niyo, it's better to put it here kesa kung ano-ano ding investment na pwedeng mawala yung pera niyo. Pwede kong masabi yung sarili ko na nasa in between ako ng conservative, moderate. Nandun ako. Hindi ako aggressive dahil syempre after kong bankrupt sa business, I learned a lot about investment. Yung hindi ko na kayang mawalan ulit ng pera at bumalik sa ganong klaseng situation, financial situation, napakahirap. So, mas maano na ako ngayon, mas maingat at mas mautak. And ako naman, hindi naman ako nangangarap maging milyonaryo, makabili ng mansyon or mga... wala naman sa ano ko yun. Wala naman sa trip ko yun. So, okay lang sa akin yung mga ganitong investment conservative. Ilagay nyo dyan. Hindi naman mawawala yung pera ninyo. Mag-grow pa kahit konti. Diba? Okay, now let's talk about yung ibang products nila, loans. Okay, for now, loan is available to applicants who meet all the following criteria. So, pwede kayong humingi ng loan sa kanila pero ito yung criteria nila which is pahirapan, no? Individuals, 21 years old pataas, Filipino citizen, residents. So, ito, may specific area dito sa Pilipinas lang na pwede kayo mag-request. So, Metro Manila, Cebu, Rizal, Cavite, whatever. Receives a minimum gross monthly income of 20,000 pesos. Kung kayo, ang salary ninyo ay 20,000 pababa, hindi kayo makakuha ng loan. Employed at least 6 months. So, for sure, hingan kayo ng Certificate of Employment to prove na talagang tenured na kayo dun sa trabaho. If self-employed, business must be in operation for at least 2 years. Kung kayo naman ay may negosyo, at least 2 years yung operation ng business ninyo. So for sure, ang hihin sa inyo dyan ay DTI, yung mga ganun. Get loanable amounts of to 500,000 pesos. Monthly add-ons, interest as low as 1.79%. Medyo mataas to. So yun, pina-follow pala talaga nila yung batas. Ito yung RA 3765. So kung gusto nyo basahin nyo na lang dyan. Pero wala akong oras para basahin yan. Okay, so napakaraming questions dito sa baba. Do I need a bank account or credit card from other banks to apply a loan? Magandang tanong to. No, you don't need a bank account or credit card from other banks to apply. Feeling ko, ilalagay mismo yung pera directly dun sa account niyo. So, yung apply na, pag-usapan na natin to, what non-income documents, mga valid IDs. Okay, so yung minimum amount na pwede nyong hiramin ay 15,000 up to 500,000. Tapos yung babayaran nyo ay, kailangan siyang bayaran 6 months to 60 months. So, 5 years. 6 months up to 5 years. Interest, ito, you can get as low as monthly 1.79%. Sabi ko nga sa inyo, sobrang laki po nito. Sobrang laki po nito. Maniwala kayo. So, ito na yung annual niya. Nag-range siya 35.78% up to 37.54%. Sobrang laki po niyan para kayo nagbabayad ng sasakyan. Kaya nga advice ko lagi, kung gusto nyo talaga mag-loan kayo ng either directly sa mga bank or maglo-loan lang kayo if emergency, yun lang. The way kung paano ko siya tinitignan, vini-victimize nila yung mga taong kapos, diba? Ina-exploit. Dahil nga, syempre, kapos sa pera, mabilis ka magpapautang, pero sobrang tindi ka naman sumingil ng interest. Mga ganun. At least, para sa akin, yung application ng loan system ng UNO, mahirap mag-apply. So, kung halimbawa, ito, gusto nyo makita yung breakdown, so dito nyo makikita yan. So, gusto nyo ng example computation, ito yung computation dito. Kunwari, loan amount, 100,000 yung hiniram ninyo. Monthly installment ninyo ay 4,500, 1.79%. Number of installment, 36 months. Overall, ang magiging interest niya ay 16,400. Malaki pa rin yun. Parang nasa 20% pa rin yung kabuuan ng hiniram ninyo, diba? Napakarami nito, no? Mahirap i-cover lahat to. Pero you get what I'm saying? Hanapin nyo na lang dito sa website nila itong mga information about their kung paano mag-loan sa kanila if gusto nyo mag-loan sa UNO. So, yeah, nag-partner up din sila sa GCash kasi nakaka-encounter ako ng mga comments na nag-ano daw sila sa GCash, na open sila ng UNO through GCash. Sabi ko sa kanila, pwede namang gawin sa mobile app. No, i-download na lang nila yung separately yung mobile app. Yan.
So, meron silang sa GCash, pwede ata kayo mag-open doon ng parang ready at GCash. So, ito yung mga information. Up to 4% interest per annum, daily interest crediting. Same na same doon sa na-review natin kanina. Tapos yung insurance na 50,000. Yan, yung minimum na sinabi ko sa inyo, 10,000. Yan yung kanina. Let's move on. Singlife, yan, ano din sila, partner din sila sa Singlife. It's an insurance. Yan, hindi naman na tayo sa mga insurance. No? So ako ay, kung gusto nyo kumuha ng insurance, i-recommend ko na basahin nyo muna talaga lahat. Kung ano yung mga cover ng medical expenses nila, yung mga terms nila, before kayo kumuha ng insurance. Okay, basta-basta kumuha ng insurance na hindi nyo naiintindihan. Okay, mahalaga po yun. Okay, so yun na yun. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung sa mobile application. So, sa time deposit, sa pinakataas, ito yung makikita nyo yung principal, total principal, ibig sabihin yung total na amount na nilagay ko sa unang rewards nila, sa time deposit nila, 220,000 pesos. Yung una, lagay ako ng 150,000 pesos for 12 months. So, tama yung interest na sinabi ko sa inyo. It was 6.50% 12 months at maturity. So, payout, syempre, directly din dun sa account ko. So, magkano yung kikitain ng aking 150,000 pesos sa loob ng 12 months? Makukuha ko to by April, actually, April 26. 7,000, tumataging-tingin na 7,800. Minus taxes na yun. Kasi sabi ko sa inyo, malaki yung tax. So, kahit malaki pa nga to, 6.50%. No? 7,800 lang yung makukuha ko after 1 year. So, ito naman ay 70,000 pesos. Ito na yung buwaba, no? Naging 5% na lang. Term niya is 6 months lang. Tapos, ang makukuha ko ay 1,396 tumataging-ting. So, kung gusto nyong i-redeposit, for example, may option dyan na kung pwede gusto nyong i-roll over yung principal o roll over principal plus interest. So, kung magkano yung kinita niya, kung gusto nyong ibalik, pwede nyong ibalik. Ngayon, gusto kong iniisip ko na kunin lahat tapos ilagay siya sa ibang digital bank. So, figure out ko kung Maya ba o GoTime yung gusto kong paglagyan. So, yun lang yung video natin for today and thank you for watching. And if you have any questions, sa baba nyo na lang itanong. Sa mga susunod na video natin, i-review natin yung Maya, review natin yung GoTime, i-review natin yung OF Bank. Lahat ng 6 digital banks na accredited lang ng BSP, yun lang i-review natin. Ayoko mag-review ng mga hindi accredited ng BSP. Ayoko maging part na paggawa-gawa ng anong tanong sa social media. Anyway, that's all for me for today, and thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like this video for YouTube algorithm. You have a great day. See you on my next video. Bye-bye.